Alam mo ba, na sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga lugar na hanggang ngayon, hindi pa rin kayang ipaliwanag ng siyensya o ng kahit na sino. May mga bayan na bigla na lang naglaho, mga ilog na tila may sariling buhay, at mga bundok na pinaniniwalaang tahanan ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Habang ang iba, tinatakasan ng mga kwentong ito, may mga naglalakbay naman para hanapin ang katotohanan sa likod ng mga alamat na paulit-ulit na sinasabi ng mga matatanda. Ito ang mga lugar na pinaniniwalaang may sumpa, may sikreto, o may koneksyon sa mundong hindi natin lubos na nauunawaan. Kaya kung handa ka ng maglakbay sa pagitan ng alamat at realidad, samahan mo kaming tuklasin ang top 14 misteryosong lugar at alamat sa Pilipinas. Pero bago yon, huwag kalimutang mag-like, comment, share, at subscribe for more contents like this. Let's get started. Top 14. Lake Sampaloc sa San Pablo City, Laguna. Ang Lake Sampaloc ay isa sa 7 lawa ng San Pablo, na ayon sa alamat ay nabuo mula sa isang sinumpang puno ng sampalok. Isang matandang babae raw ang humingi ng bunga rito, ngulit tinanggihan ng may-ari. Sa galit ng matanda, isinumpa niya ang lupang ito. Kinabukasan ay lumubog ang buong lugar at ito ngayon ang tinatawag nating Lake Sampaloc. Ang kwentong ito ay base sa isang lokal na alamat na kilala sa buong Laguna at madalas ginagamit bilang moral story tungkol sa kayabangan at kababaang loob. Alam nyo ba, sinasabing tuwing gabi, may naririnig pa rin daw kaluskos at mga boses mula sa ilalim ng lawa na parang mga taong naiwan roon simula nang lumubog ang bayan. Top 13. Mount Arayat sa Pampanga. Ang bundok na ito ay hindi lang tanyag sa mga mountaineers, kundi sa alamat ng mga diwata at ng misteryosong Kingdom of Mariang Sinukuan. Ayon sa paniniwala, si Mariang Sinukuan ay tagapangalaga ng bundok at tagapagtanggol ng mga nilalang na naninirahan dito. May mga kwento noon mula sa lokal na mga katutubo na may mga nawawalang mga ngaso o umuuwing parang na-hypnotize ng mga nilalang na ito sa nasabing bundok. Alam nyo ba, ang Mount Arayat ay sinasabing kambal ng Mount Makiling, parehong pinaniniwala ang tahanan ng diwata, ngulit si Sinukuan daw ay mas matapang kaysa kay Makiling. Top 12. Limestone Tombs ng Kamhantik sa Mulanay, Quezon. Natuklasan noong 1998, ang mga batong libingan sa Kamhantik ay gawa sa solidong limestone, kaya naman naging palaisipan ito dahil bihirang gumamit ng ganitong material ang mga sinaunang Pilipino. Ayon sa mga archaeologist ng National Museum, tinatayang 1,000 taon na ang mga libingan na ito, na isang patunay na may advanced na kultura ng paglilibing ang mga sinaunang Tagalog bago pa dumating ang mga Espanyol. Alam nyo ba, ang mga residente sa paligid ay naniniwalang sinumpa ang lugar at madalas silang makakita ng mga ilaw o aninong gumagalaw tuwing gabi sa mismong lugar ng mga libingan. Top 11. Romblon Triangle. Katulad ng Bermuda Triangle, may bahagi sa karagatan ng Romblon na sinasabing kumakain ng mga barko. May ilang naitarang kaso ng pagkawala ng mga bangka at misteryosong signal disruption sa lugar na ito. Bagamat walang solid scientific evidence, ilang local seafarers ang naniniwala na may magnetic anomaly o vortex sa area na nagiging dahilan ng pagkawala ng mga barko. Alam nyo ba, dahil sa sunod-sunod na misteryosong pagkawala ng mga barko sa pagitan ng Tablas, Romblon at Sibuyan, tinawag ng mga mangingisda ang lugar na ito bilang Romblon Triangle. Top 10. Siquijor Island. Noong panahon ng Kastila, itinuturing na isla ng mga engkanto ang Siquijor. Ayon sa mga lumang tala ng mga misyonero, kakaiba raw ang kinang ng isla tuwing gabi na tila nagliliwanag mula sa dagat dahil sa dami ng alitaptap o fireflies na nagtitipon sa mga puno ng Molave. Ginamit pa nga raw ng mga pari iyon bilang panakot para pigilan ng mga tao na pumunta roon dahil baka raw makulam
o kunin ng mga espiritu. May mga dokumentong Kastila noong ika-17 siglo na tumutukoy sa Siquijor bilang Isla del Fuego o Island of Fire dahil sa kakaibang liwanag nito tuwing gabi. Alam nyo ba, hanggang ngayon sa Siquijor, sinasabing tuwing Biyernes Santo ay nagtitipon ang mga albularyo sa mga bundok para gumawa ng mga langis, gayuma at gamot mula sa mga halamang sila lang ang nakakaalam. Top 9. Ginsaogon St. Bernard, Southern Leyte. Noong 2006, isang trahedya ang bumura sa buong baryo ng Ginsaogon matapos matabunan ng napakalaking landslide at libu-libong buhay ang nawala sa isang iglap. Pero ayon sa mga lokal, bago pa man mangyari ang sakuna, may mga senyales na raw silang natatanggap na hindi nila maipaliwanag. May mga boses silang naririnig sa gabi, kakaibang alingaw-ngaw mula sa bundok at panaginip ng mga residente na tila nagbibigay ng babala. Marami sa mga nakaligtas ang nagkwento ng paulit-ulit na panaginip tungkol sa baha o pagguho ng lupa na kalaunan ay nangyari sa totoong buhay. Alam nyo ba, hanggang ngayon tuwing anibersaryo ng trahedya, sinasabing may mga nakakakita ng mga ilaw na parang kandila o nakakarinig ng mga sigaw na nagmumula sa lugar ng trahedya. Mga alaala ng isang baryong nilaamon ng lupa, ngunit hindi kailanman tuluyang nawala sa alaala ng mga nakaligtas. Top 8. Lumubog na bayan sa Taal, Batangas. Bago pa man sumabog ang Taal Volcano noong 1754, may isang masiglang bayan na nakatayo sa paligid ng lawa na puno ng mga simbahan, bahay at buhay. Ngunit sa loob ng ilang buwan, sunod-sunod ang naganap na lindol at pagputok ng bulkan hanggang sa tuluyang lamunin ng tubig at abo ang buong bayan. Sinasabing ang mga divers at geologists ay nakakita ng mga labi ng lumang simbahan at istruktura sa ilalim ng lawa. Alam nyo ba? Ayon sa mga mangingisda, kapag tahimik ang gabi, ay may naririnig silang tila tunog ng kampana at dasal mula sa ilalim ng tubig na parang mga kaluluwang hindi pa rin makaalis sa lumubog na simbahan ng kanilang bayan. Top 7. Balete Drive sa Quezon City. Ang pinakakilalang urban legend sa Kamaynilaan. Ayon sa kwento, isang babaeng nakaputing bestida ang madalas sumasakay sa taxi o biglang lumilitaw sa daan kapag dumangker dito. Marami ng driver ang nagsabing naisakay nila ang multo sa mismong kalsadang ito. Ang alamat ay nagsimula pa raw noong 1950s, batay sa mga report ng mga driver at residente sa paligid. Alam nyo ba, ang buong kalsada raw noon ay tinaniman ng matatandang puno ng balete at doon nagsimula ang paniniwalang madaling kapitan ng mga spirito ang punong ito. Top 6. Islas de Gigantes sa Iloilo. Ayon sa alamat, minsang tinirhan ng mga higante ang Islas de Gigantes. Sa loob ng mga kuweba, natagpuan ang malalaking buto at labi ng sinaunang nilalang na dahilan kung bakit naniniwala ang mga lokal na minsan, totoo ngan may mga higante sa kanilang isla. May archaeological findings ng malalaking prehistoric human remains sa area, bagaman hindi pa ito lubusang na-verify. Alam nyo ba, sinasabing may mga kuweba rito na nagbabago ng anyo depende sa buwan. At may mga aninong nakatayo sa ibabaw ng mga bato sa baybayin na parang mga bantay na matagal nang nagmamasid sa mga bumibisita sa lugar. Top 5. Poway Lake sa Ilocos Norte. Sinasabing dati itong isang maunlad na bayan na biniyayaan ng kasaganahan, ngunit unti-unting naging arugante at makasalanan ang mga tao. Ayon sa mga kwento, lumindol daw ng napakalakas sa nasabing bayan na nakapagpalubog dito at taming lawa na lamang ang naiwan. Ang alamat ng Poway Lake ay isa sa pinakamatandang kwento ng bayan na sinumpa, na pinaniniwalaang hango sa mga pre-colonial moral tales ng mga Ilocano. Ang kwento ay bahagi ng lokal na oral tradition
na may kapareho ring bersyon sa ibang probinsya tulad ng sa Laguna at Batangas. Alam nyo ba, may mga mangingisda raw na nakakakita ng anino ng mga tore at bubong sa ilalim ng tubig tuwing tag-init. Na parang bang nagpapaalala ng isang bayang nalunod hindi ng ulan, kundi ng sarili nilang kasalanan. Top 4. Mount Cristobal sa Quezon. Kilala bilang Devil's Mountain o bundok ng mga multo, ang Mount Cristobal ay itinuturing na dark twin ng Mount Banahaw na kung saan ang isa'y banal at ang isa naman ay sinasabing pinamumugaran ng mga ligaw na kaluluwa. Ayon sa mga mountaineer, kakaiba ang enerhiya sa bundok na ito. Madalas silang makarinig ng mga tawag na ginagaya ang boses ng mga kasama nila. Nakakakita ng mga aninong sinusundan sila at minsan ay bigla raw nag-iiba ang daan na parang nililigaw sila ng bundok mismo. Ayon sa ilang lokal na albularyo, ang Mount Cristobal daw ang baligtad na salamin ng Banahaw kung saan pumupunta ang mga kaluluwang hindi tinanggap ng liwanag. Alam nyo ba, ang Mount Cristobal ay may bahagi raw na no signal zone na kahit anong gadget ay hindi gumagana at parang may static na boses sa radyo. Top 3. Dato Sumacuel's Lost Kingdom sa Panay, Iloilo. Ayon sa epikong maragtas, si Dato Sumacuel ay isa sa 10 dato mula sa Borneo na tumakas sa kamay ng isang malupit na hari at naglayag patungong Visayas. Sila ang sinasabing nagtatag ng unang malayang pamayanan sa Panay, isang kahariang maunlad, tahimik at pinamumunuan ng karunungan at tapang. Ngunit ayon sa mga alamat, matapos ang pamumuno ni Dato Sumacuel, ay may bahagi raw ng kaharian nito na lumubog sa dagat kasabay ng pagkawala ng mga gintong alahas, templo at mga lihim ng kanilang sibilisasyon. May mga archaeological findings sa Iloilo at Antique na tumutugma sa paglalarawan ng sinaunang lungsod ng Madyaas. May mga ulat din ng mga mangingisda at divers sa Antique na nakadiskubre ng mga kakaibang bato at istruktura sa ilalim ng dagat at pinaniniwalaang mga labi ng nawalang kaharian ng mga dato. Alam nyo ba, may mga paniniwala na sa ilalim ng Iloilo Strait ay nakatago ang mga ruins ng sinaunang kaharian ni Dato Sumacuel. Top 2. Hinatuan Enchanted River sa Surigao del Sur. Isa sa pinakamahiwagang likas na yaman ng bansa, ang Hinatuan Enchanted River ay kilala sa malakristal na asul na tubig na tila walang pinagmumulan. Sinasabing walang diver o researcher ang tunay na nakasukat sa kailaliman nito dahil sa bandang gitna, tila walang katapusan ng ilog na ito. Ayon sa mga alamat ng Surigao, pinaniniwala ang tirahan ito ng mga diwata at engkanto ng tubig na siyang nagbabantay at nagpapabanal sa ilog. Dahilan kung bakit kahit anong oras ay tila laging kumikislap ang tubig na parang may sariling liwanag. Alam nyo ba? Tuwing tanghali, sinasabi ng mga lokal na maririnig ang Hymn of Hinatuan dito at saka lilitaw mula sa ilalim ang mga isda na parang sinasagot nila ang tawag ng mga diwata. Hanggang ngayon, wala pang nakakakita kung saan sila nagtatago kapag lumulubog na muli sa tubig. Top 1. Biringan City sa Samar. Ang pinakatanyag na misteryosong lungsod sa buong Pilipinas. Ayon sa alamat, ito ang Invisible City na tirahan ng mga engkanto, kumpleto sa gusali, ilaw, at mga nilalang na parang tao, ngunit hindi. Sa gitna ng Samar, may isang lungsod na sinasabing hindi mo makikita sa mapa, pero minsan nakikita mo lang kung gusto nitong magpakita. Ito ang Biringan City, ang pinakasikat na invisible city sa Pilipinas, isang kaharian ng mga engkanto na kahawig ng tao, ngunit mas maganda, mas marikit, at mas misteryoso. Ayon sa mga kwento ng mga residente, may mga truck at tao raw na naglaho matapos magtungo sa Biringan. May ilan namang sinasabing naanyayahan sa loob ng lungsod. Isang lugar na puno ng ilaw, kakaibang technology, at kagandahang parang hindi galing sa mundong ito. Alam nyo ba, sinasabing ang mga engkanto ng Biringan ay kumukuha ng mga taong mabubuti ang puso o may kakaibang galing
upang isama sa kanilang kaharian. At kung minsan, may mga barko o eroplano raw na biglang nawawala sa karagatan malapit dito na ayon sa mga lokal, bakalang nakapasok sa lungsod na hindi nila dapat matagpuan. At ayan na nga, ang top 14 pinakamisteryosong lugar sa Pilipinas. Mga kwentong bumabalot sa ating kapuluan, mula sa mga bundok na may sumpa hanggang sa mga lungsod na hindi nakikita ng karaniwang mata. Nakita natin na sa bawat sulok ng Pilipinas, madaming alamat at hiwaga ang makikita, mga kwentong naghahalo ang realidad at kababalaghan. Ang mga lugar na ito ay hindi lang basta destinasyon, kundi mga paalala ng ating mayamang kultura, paniniwala at pananampalataya. Mga kwentong ipinamana ng ating mga ninuno para hindi natin makalimutan na minsan may mga bagay talagang hindi kayang ipaliwanag ng sensya. Ikaw, kabita, alin sa mga mahiwagang lugar na ito ang pinaka nagbigay sa iyo ng kilabot o kaba? O baka naman may sariling alamat o kwento rin ng bayan mo na gusto mong ibahagi? I-comment mo na yan sa ibaba, baka yan ang susunod nating i-feature. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang travel inspo, folklore feels at Pinoy mystery stories. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!